Sa iba pang mga provincial news, mga kabombo, ito hong ikalawang bugso ng trillion piso march. Isasagawa ho ngayong araw na dyan sa may Naga City. Ilang mga relihiyon at mga sektor ang sumusuporta at nakikibahagi sa naturang pagtitipon. May update po dyan ng Bombo Radyo Naga. Kasado na ang isasagawang 2 trillion peso march mamayang hapon sa lungsod ng Naga. Sa panayam ng Bombo Radyo Naga kay Jen Nagrampa, chairperson na Bicolana Gabriela, sinabi nito na ang naturang rally ay papangunahan ng simbahan ng Romano Katoliko at mga paaralan sa nasabing lungsod na kung saan na 46 na grupo ng simbahan sa buong bansa ang kumpirmadong lalahok. Daang-daang mga Bicolano, iba't ibang sektor at mga concerned Filipinos ang muling makikisa sa isasagawang marcha sa lungsod na kung saan ang nasabing malawakang prayer protest rally kontra sa sistematikong korupsyon ang panawagan sa patuloy na pagnanakaw sa taong bayan ng trillions na pondo. Ang kaibahan ng pagtitipon sa Naga kumpara sa Metro Manila ay mas nakatuon ito sa panalangin, inspirational talk, panawagan, misa at candlelighting. Kaugnay naman ito, magkakaroon ng road closures o pagsara ng iba't ibang mga kalsada sa lungsod simula mamayang 1:00 ng hapon. Maliban dito, ang Bayan Bicol at Bayan Camarines Sur makikisa rin bukas sa Nobyembre 30 sa isasagawa ring rally sa Naga pati na rin sa Legazpi na lalahukan ng iba't ibang grupo, profesional, academies, mga kabataan, mga manggagawa, mga kababaihan at iba pa kasabay ng nationwide protest. Ayon kay Nagrampa, hindi dapat na mapagod sa panawagan sa usaping korupsyon dahil sa ganitong paraan nagkakaroon na ng resulta na kung saan mayroon ng napapanagot o nakukulong bilang parusa sa mga sangkot sa nagsasagawa ng katiwalian sa bansa. Naniniwala pa ito na hindi dapat matapos sa pagkakakulong lamang ng ibang DPWH officials at mga engineers na sangkot sa flood control scandals, kundi dapat kasama pati ang mismong nagpasimula ng ganitong anomalya. Hangad pa ng opisyal na may lapag sa pagkilos ang tinatawag na Alternatibong Transition Council o ang Caretaker Environment, ang pansamantalang mamamahala sa gobyerno sa oras na magbitiw sa pwesto sa Presidente Bongbong Marcos Jr. at Vice Presidente Sara Duterte na aniya pawang may bahid ng korupsyon. Sa kabilang banda, tiniyak naman ng lokal na gobyerno ng Naga na nakahanda sila sa nasabing aktibidad at magde-deploy ng mga tauhan upang masiguro ang kaligtasan ng mga lalahok sa lungsod. Sa ngayon, hangarin pa ni Nagrampa na hindi na maranasan pa ng mga susunod na henerasyon ang nangyayari sa kasalukuyang malalangkalang bansa dahil sa korupsyon at katiwalian. Yung trillion peso march na ito po ay pinapangunahan ng Archdiocese ng simbahan po ng Roman Catholic sa Naga City na kung saan ito po ay gagawin mamaya. So liban pa po doon, Bayan Bicol at Bayan Camarines Sur ay meron din bukas, November 30. Kasi ito po talaga yung original na plano dahil ang November 30 po ay araw ni Bonifacio. Ito po ay gagawin dito sa Bicol, particular po sa Naga City. Lalahukan ng mga iba't ibang sektor, ng mga iba't ibang grupo na sinasabi nga po namin, iba't ibang grupo man ang nandito, pero in principle lahat tayo naniniwala na itong krusada o kaya itong laban natin ay laban ito sa korupsyon. Mula rito sa Bombo Radyo Naga, ito si Bombo Jeffany Marcelo, and this is Bombo Radyo Philippines, the #1 most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!